Malis ka dyan, Cheska. Alis ka dyan, anak. 1, 2, 3, action. So, ganito. Ito yung tinatawag na isometric drawing. Yan yung tinatawag na isometric drawing. Bali, ang isometric drawing natin, yan ay may 3-dimensional view. So, yan ay may orientation na, yan ang susundan nyo, yung orientation. Ang tawag dyan ay orientation. Sige. So, ito yung isometric drawing natin. Ngayon, itong line na to nakabase rin dito sa ating orientation. Yung orientation, ito yung north, so ito yung south, na andun yung east. At yan, ito yung north natin, ito yung south, ito yung east, at ito yung west. So, dyan ibinabase ang pag-grid ng isometric drawing para malaman natin na kung saan linya yung papunta yung ating pipe, ay dun din natin ibabase yung takbo ng ating linya sa orientation. Kung ano yung kaparehas ng linya natin dito, dun natin isusunod. So, katulad nito, meron tayong flow, ayan, doon naman ay flow direction, yun yung ano. So, ibig sabihin, yung linya natin, importante yung flow direction kasi, bawa, katulad ng sabi ko, magkakabit tayo ng valve. Katulad nito, itong isa na to ay number 12 pala. Number 12, ayun ay check valve. So, yung check valve, ayun yung flow niya. Kung babasihan nyo, yun yung arrow niya, sabihin yung flow ng check valve papunta ron. So, ang kabit ng check valve, babase nyo rin sa flow niya. Ang flow direction natin ay papunta ron. So, kailangan yung flapper natin, pag ganun, papunta rin sa papuntang north din. So, yun yung check valve natin. Medyo maliit lang na drawing, kaya hindi natin ma-identify siya ng maayos dito. Tapos ayun naman yung ating yung isa naman ay gate valve. So dito rin nakalagay din naman kung ano yung klase ng materials. Ito ang tawag dito ay bill of materials. Kaya kung anong materials na nakasalpak dito sa buong linyada na to, naandito lahat yan. Kaya hindi rin kayo maliligaw. Pero importante rin naman yung alam nyo rin na mag-identify kung anong klaseng materials yung ano. Kaya nga tinuruan ko yung klase ng valvula para kung sakaling walang bill of materials ang isometric drawing, ma-identify nyo rin kung ano yung klase ng valvula o mga fittings and materials na naandito sa isometric drawing. Okay. So, ayan yan. Parang ganito ang drawing ko. Ito yung north natin. Ito yung south. Ito yung east. Ito yung west. So, kung ibabase natin dyan ang ating ang drawing natin, katulad nito, kung babaliin ko sa alambre yan, ito, katulad nito, sa drawing, pag nakakita kayo ng ganito, understood yan ay naka-taas yan, naka-up position yan. So, doon tayo mag-uumpisa. So, ito, katulad nito, ayun yung flow direction. So, naka-up position yan. Ganan yan. Ngayon, kung mapapansin nyo to, ito papunta dito. Kung ibabase nyo doon, papunta tayo ng west. Magmula sa east, papunta tayo ng west. Dahil ang kaparehas nito dito ay ito. Linya na to. So, ganito ang gagawin nyo. Yan. Paparehas nyo lang ito dito. Dahil yun ang kaparehas nyan. Kaya yung kung anong takbo ng linya, makikita nyo kung papunta siya sa north or sa west. So, sa makatuwid, ang kaparehas nito dito ay ito
east papunta ng west. So east papunta ng west. So yun, kaparehas yan, no? Dito. Ngayon ito pataas ulit tayo. So itataas mo uli yan. Ganyan. So nung nasa taas ka na, papunta uli ng west. Babalik ka na naman ng west. Papunta ka na naman ng west yung linya natin. Yan. Tapos pataas na naman siya. So itataas uli natin yung linya. Yan. Tapos mapapansin nyo, yung linya na yun, papunta na yun ng north naman, ng kaparehas niya doon. So, ipapunta mo naman siya ng, hawakan mo na dito siya, pupunta mo na siya ng north. Yan. So, yan ang actual na takbo ng linyada ng pipe mo. Pagka nag-installation ka na ng pipe. So, nasa linya naman ngayon, nakakabit yung mga isometric, yung ano natin, yung mga fittings natin or valvula, makikita mo naman yan sa isometric. So, katulad nito, yung babalik ko din sa unang drawing natin. Nasa linya natin yung mga klase ng mga valvula, ng valve. Katulad nito, ito number 11, gate valve siya. So, nasa linya mo nakalagay yung mga valve. Ngayon, yung fittings naman natin, number 3, titignan mo yung number 3. So, 45 na elbow. Ayan. Diyan mo maano kung anong klase ng mga fittings ang nakasalpak sa bill of materials. Kaya napaka-importante ng bill of materials. Kasi, hindi ka na malilito kung anong klase ng materialis ang nandun sa isometric, dun sa iyong linyada na gagawin. Katulad nito, number 5, flexible joint. Yung flexible joint, yung linyada rin siya na fitting siya na movable yung pinakang joint niya. Para kung sakaling anuman ng friction, halimbawa ito yung nakatapping sa mga pump, oras na tumakbo yung pump, kailangan sasabay yung linyada. Kumbaga, hindi madi-disalign yung pump dahil once na nagba-vibrate yung pump, hindi niya madadala ang gravity nitong buong linya. So, hindi makaka-apekto kahit na tumatakbo yung pump dahil sa flexible joint. O minsan yung tinatawag na mga expansion joint, ganun. Kalamitan, ikinakabit itong mga flexible joint sa mga malapit sa mga pump, sa mga motor, para hindi ma-disalign ang purpose nito, para hindi ma-disalign yung alignment ng pump once na ito'y tumatakbo na. So kung mapapansin nyo, ayan din yung mga valve na i-drawing ko, nakalipas. Ayan, katulad nito, yung gate valve. So, yan, isang buong linya lang yan. So, ito naman, ano na to, yung, kung tawagin to, yung shadow, yan, yung ano na yan. Bali, nag-roll ng 45 degree, yung ating linya. Parang ganito, mula sa normal na 90, babaliin natin para may turo ko rin sa inyo kung paano din nagro-roll ng 45 na degree. Kasi ang elbow natin dito, number 3, ay 45 na elbow. So, magmula sa normal, nakaganyan tayo. Ito yung north. So, ayan yung north natin. Ayun, no. Nakaganyan ka. Imbis na diretso siya dito, hanggang dito, nagpapunta siya ng east. So, kung ipupunta mo ng east, ganyan. Diba, kung sa 90 degree na elbow, naka-east siya. Pero paliba sa 45 na elbow, nakaganan lang yan. Yan. So, yan yung pinakang actual na mangyayari talaga sa linya mo. Hindi siya normal na eskwalado, nakaganan siya ang linya mo. Dahil 45 na fittings yung ginamit mo na elbow, kaya hindi siya
square. Naka ganun siya, yan. Hindi square yung ano niya, yung fittings natin dito. Tapos ito na yung valvula mo, yung valve mo na valve yun, number 11, gate valve. Tapos nakakabit ka na sa nozzle. Kung sa pump man siya, ito nakakabit yung ano, yung end ng ano mo, linyada mo. So ito naman mga to, mga drain. So ayun yung linyada na yan natin. Itong mga to, pag nakakita ka ng S14, sabihin, nag-indicate sa support yan, ganito yan. Pag nakakita kayo sa linya natin, katulad nito, sa isometric, bawa ito yung linya, okay. So, yan yun. Dinrawing ko lang ng mas malaki para mas makita ninyo. So, katulad nito, ito kasi valve yan, gate valve. Katap yan dun sa ano, sa pump. So, ayan, mapapansin nyo ito, may drain tayo. Yan yung drain. So, ito, kung dodrawing natin ng mas maayos yan, ganyan. Nakakonekta yan sa pipe, hinihinang. Tapos dito, ang tawag dito ay boss, yung konekta na mas maliit siya kaysa sa main line mo. Tapos yan may kukonekta yung nipple. Yung pipe siya na maliit din na nakasalpak doon. Bago pa naka-entry din dyan yung gate valve. Yan. Bago nipple ulit, bago ito yung cup. Ganyan. Lahat yan naka-identicate sa ito yung cup na naka-thread to. Thread para nakakalas yan. Once na i-drain mo yung linya, dito mo babawasin sa ilalim. So, yung pagbasa ng isometric drawing. Bibigyan pa kasi kayo ng isa pang drawing na yung kompleto na babaliin natin sa alambre. Hanapin natin dito. Ayan, ito. Tulad nito. Ano natin sa alambre para matuto nyo kung paano mas batiin ang kasi pagka kayo dumaan din kayo sa employer kung ano pakukunin kayo ng alambre, pababali sa inyo sa alambre yung isang drawing para makita sa inyo kung yung takbo ng linya ay masusundan ninyo kasi yung installation nyo ng pipe kailangan tama din sa nakabase din sa orientation sa north, east, southwest. Ang linya natin lagi yung nakabase sa north, east, southwest. Yun yung pinakasusundan nyo kapag kayo ay nag-install ng linya. Kung ano mang size ng pipe yan, base sa drawing, doon nyo ibabase ang takbo ng linya nyo sa orientation. Tapos, anumang materyales na naandito, yan lahat ay nasa bill of materials. So hindi kayo, isang guide nyo rin yan para hindi kayo magkamali ng materyales. Para lahat ng materyales na kinakailangan masusundan nyo dahil may bill of materials tayo. So ito babaliin ko. Katulad ng sabi ko kanina, kapag ka nakatindig ang linya, understood na nakataas yung linya natin. Nag-umpisa tayo sa baba, pataas. So ayun yung flow direction uli. Importante ito kapag magkakabit kayo ng mga valvula na may flow direction. So ayan, umpisa ang gawin natin. Galing tayo sa baba, tumaas, tapos ayun, kaparehas nito, ayun, mula sa south tayo papunta ng north. Paparehas lang natin doon sa, huwag nyo ipaparehas sa linya. Pag bumali kayo, yung linya ang ipaparehas nyo sa orientation, hindi yung pagbali nyo ang ipaparehas nyo sa linya. May mga bumabali kasi na
nagaano. Itong pinaparehasan nila, mali po. Yung linya, pag na ito, na ano, ang ibabase nyo dito. Kumbaga, nakamats itong, yung linya nyo ayon sa orientation. Hindi yung alambre nyo ang ayon dito. Hindi yung isometric nyo ang ibabase nyo sa orientation. So, galing tayo sa baba, tumaas, tapos ito, ang kaparehas nito, ayun, magmula sa south, papunta ng north. Ayun tayo. So, ito na yan. Ito yung tumaas natin. Ito na yung linyada natin. Ayun, papunta ng north. So, tumaas. Ayan na. Ayan. Nung tumaas na tayo, pumunta naman to ng west. So, iba, pupunta nyo ng west. Ayan. Ay, malapot na ano. Ayan. Ganyan ang mangyayari dyan. Huwag nyo igaganong-ganon. Kailangan nakaparehas din tayo, nakapix yung ano nyo. Kung papunta ng west o papunta ng south, iwasan nyo na magpaganyan-ganyan bago kayo bumali uli. Kasi baka mapaligaw na yung pagbali niyo. Kailangan nakapirm ng inyong mga kamay at yung pagbali nyo kung saan talaga siya pumupunta para isang ano din para hindi kayo maligaw ng pagbali. So ayan, nung nagpunta na tayo ng west, nakikita mo na nandito ka na, pumunta naman tayo ng north. Ayun. So ayun, pupunta tayo ng north. Galing sa south, pupunta tayo ng north. Ayan. Kung nabibitawan nyo, kailangan maibalik nyo ulit sa dating posisyon. Ayan, nung nasa north na tayo, eto uli, nakatindig. So, ibig sabihin, tumaas ulit tayo. Hahawakan nyo to. Ayan. Ganun yan. So, tumaas tayo. Nung tumaas tayo, nandito tayo sa linya na yon, pumunta naman tayo, maiksing linya lang, papunta naman ng west. Ayan o, west. Hawakan nyo ulit doon yan. Pupunta nyo ng west. So yan, medyo marami siyang bali. Yan. Nung nasa west na tayo, magmula sa ano, papunta naman tayo ng south, pabalik naman tayo. Pa south naman yung linya natin. Yan. Pa south naman yung linya natin. Tapos nung nasa south tayo, ang kaparehas naman nito ay papunta ng west. So, pa-west naman. So, ayun. Ayan. Ganyan, linya na. So, nung nasa west na tayo, yung linya na yun, papunta naman ng north. Pumalik sa north. So, ayan. Natapos yung linya natin. So, ganyan ang eksaktong magiging takbo ng ating linya. Ganyan. Eksaktong ganyan ang magiging takbo ng ating linya. Kita nyo naman, oh. So, yan ang kabuuan ng linya na naging directional linya ng isometric drawing. Kaya, kung binigyan kayo ng ano, halimbawa, nagpa-interview kayo sa employer, pag tinatanong kung marunong kayong bumasa ng isometric drawing, so ganyan lang yan. Yung isometric drawing natin ay ito, bali may orientation yan na north, south, east, west. Nakalagay lang doon north, so understood na nandito ang south, naandun ang east, naandun ang west. Tapos, itong linya natin, sabi ko sa inyo, kung saan papunta ito, doon nyo ibabase sa north. Katulad nito, papunta ng north, ayun. Tapos pataas uli, tapos pa west. Naka-base ito dito sa orientation natin. Tapos yung mga materials naman dito, lahat nasa bill of materials. Magmula sa fittings, katulad nito, yung number 4 natin, nakalagay naman yung 4 na may column, nakabox na number 4. Ganon, yung box, may number 4 siya. Titingnan nyo na lang yung number 4 dito kung anong klase ng fittings yun. Dahil naka-arrow naman siya, titingnan nyo sa number 4. Ayun o.
90 elbow. Ayan. Butt weld. Yung BW natin, butt welded. So, ibig sabihin, pa-welding siya. Kasi may mga elbow tayo na pa-traded. Ito, indicate na welding type siya. So, tapos ito din naman pipe, naka-indicate din naman to doon. Tulad ng number 1, ayun o. Titignan nyo yung number 1. Kung anong klaseng pipe siya, ayun o. Pipe. Ayan siya o. A312 TP316. So, stainless pipe to. Kasi pag 316, stainless pipe yan. Ngayon, yung nominal pipe size niya, yung NPS niya, yung nominal pipe size ay 150. So, 150 millimeter, understood yan na 6 inches yan pipe. Yung size ng pipe natin ay 6 inches kasi yung 50 natin ay 2 inches. So, ito ay 150 kasi yung 100 natin ay D4, yung 50 natin ay 2 inches. Yun po yung size ng pipe. So, kung 150 millimeter, understood po yan na 6 inches. Okay. Ilang. Sa susunod na ulit tayo. So, sa susunod uli, tuturuan uli kayo ng dagdag sana nakakakuha kayo ng dagdag na kaalaman at makapagbibigay sa inyo ng dagdag na idea kung paano maging isang pipe fitter para makatulong sa inyo. At sana huwag niyong makakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-share yung aking YouTube channel para ma-notify ko kayo sa mga susunod ko sa susunod. So, ito ulit si Paring Ron, Jack of all trades, master of none.